Hi. Hi. Si Gerald ulit. May, meron lang ituturo, kung paano gumamit ng index tsaka match. Two separate formula to eh. Pero, very kasi siya, helpful na formula. Lalo na kumbaga, kung gusto mong, pag gumagawa kayo ng mga complex formula, usually, madalas to ginagamit. Index tsaka match. Yan. Bale, yung index kasi, umpisa natin sa index, para siyang X and Y axis. So kapag ka nag-intercept yung yung point ng axis na yon, yun yung binabalik na value. So dito sa Excel o kaya sa Google Sheet, ganun din siya. So umpisa natin. Ang parameters niya tatlo lang, diba? Table, row, tsaka column. Yan. Yung row, yung array table natin, which yung natin, yung uh, table array natin, yung selection ng information natin o yung fact sheet natin. So, ito yung table natin. Yung row naman, numeric ang niyan, numeric value ang nilalagay rito. Numeric value, positioning, index, kumbaga. So, isa natin. For example, gusto nating malaman gusto nating ibalik tong ang hirap ng mga pangalan dito. Si Norwood na lang. Ito si Norwood. Yan. Gusto natin ibalik yung pangalan na Norwood. So, ang gawin lang natin, mag-index tayo rito. Tapos, highlight natin to. Sample lang naman. Yan. Then, saang pang-ilang row si Norwood? Si Norwood, pang-ilan siya? 1, 2, pang-ilan siya? Pang-11. Pang-11 siya. So, 11 lalagay natin dito. Tapos, pang-ilang row naman siya? Bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pang-6. Yan. So, row 11 and column 6. Yan. Yan ang niya. No, row 11, column 6. Kasi ang highlight natin dito is yung from A1 hanggang H21. So, what if kung di natin isasama yung ibang mga information? Yung mga ibang information. So, ang gagawin lang natin, halimbawa, index, ito lang ang gawin natin. Simula lang, wag natin isama itong mga count tsaka position. O kaya hanggang dito lang tayo. Pababa. Yan. Sunod, row number. So, sa row number natin, hindi na natin siya i-return as row 11. Kasi, ang counting natin ng row, nakabase na sa hinighlight natin. Yun nga, diba? Nakabase tayo sa hinighlight natin na table array. So, dito, nag-start tayo, ang table array natin, nag-start sa point na D2. So, lumalabas, ang counting natin ng row 1 is D2. So, lumalabas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pang 10 siya. Yan. Sa column naman, sa nauna, ang column natin is 6. Diba? Yung unang sample natin, 6. Pero dito, hindi na siya 6. Lalabas niyan, sa point ng D2, siya yung 1. Tapos yung column E, 2. Column F is 3. So, 3 tayo rito. Diba? Ganyan siya. Row natin dito ay 10. Ang column natin dito ay 3. Magkaiba.
Kasi, kaya ganito yung ano natin. Kaya ganito, ginawa kong ganitong yung parang sample natin kasi throughout sa tutorial, marami tayong may encounter na ganito yung parang hina-highlight natin ng mga table array. So, kailangan familiar din kayo dun sa ano, kung saan kayo magbibilang ng mga rows tsaka columns. Depende sa hinighlight nyo na, na, na table array. Kasi hindi naman laging ganito. Diba? A and H lang yung parang as a whole hanggang sa baba na yan. No? Diba? Depende yan sa selection ng table array natin. So, next naman is sa match. Sa match. Ano pala? Dito kasi sa index pala, bago makalimutan, meron pang another usage to eh. Ano? Index, reference, row, column, area. Pero hindi na natin siya, tatakel. Ibang ano na yan. Iba na siyang, ibang purpose kasi siya eh. Pero, effective pa rin naman siya. May pinanggagamitan siya. Yan. Dito na lang tayo sa match, sunod match. Sa match kasi, hindi naman siya yung match kasi, siya eh. Ano ba to? Maraming kasing search function may mga search function kasi si Excel. Meron siyang search, find, lookup, tsaka match. So, magkakaiba ang gamit nun. So, dito lang tayo sa match. Yan. Sa match, ang parameters lang niya is yung lookup value, array, tapos yung match type. Either yung exact match or yung pinakamalapit na match na value. Yan. Sa lookup value, halimbawa, gusto natin Eleanor na lang. Pisa natin kay Eleanor. Hanapin na. Yan. Focus tayo kay Eleanor na lang. Halimbawa, hinahanap natin value is si Eleanor. No? Si Eleanor. Yan. So, si match kasi, ang binabalik niyang value kapag nag-match sila is yung position, is yung index, kung saan niya nakita yung Eleanor Douglas halimbawa. Yun ang binabalik niyang value. Index positioning. Yan. Gawa tayo. Match. Lookup value si Eleanor. So, lookup array. Highlight natin to. O kaya pwede rin ganito hanggang sa dulo na yan. So, or pwede rin ganito. Ayan. Or pwede rin namang ganito na lang, para maikli. Ayan. Tapos, match, hindi, sorry, nagkamali ako. Sa ano pala, sa formula pala na match, ang lookup value natin, di ba, ito. Pagdating sa lookup array, single array lang to, hindi to table array na multiple na may multiple na na dimension. Single array lang, isang straight lang siya. Yan. Isang straight lang siya. Yan, sorry yan, kamali. Isang straight lang siya. Yan. Kung saan mo siya gustong i-match yung value mo, yun lang ang i-highlight mo. Yan. Tapos dito, exact match. Tingnan natin. Yan. 4 ang ibinalik niya. Bakit? Kasi based dito sa sa simula ng counting natin dito, kay Connor Blins, which ang basa dyan na row is 1. Sumunod, 2, 3, 4. Nag-fall si Eleanor sa row 4. Diba? Yan. Hindi niya pinansin tong nasa labas na ito, yung Excel row na 1, 2, 3. Kasi dito sa Excel row na number, nagpo-fall siya sa 5. Pero dito sa hinighlight natin, nagpo-fall siya sa 4. Kung gusto natin mag-fall yan sa 5, itaas natin to. Di 5 na siya. Diba? Pero hindi naman laging ganyan na hinasama natin
Depende naman sa selection niya yan. Pero sa ngayon, gawin natin ganyan lang. So, nag-fall siya sa 4. Yan. Column, index number 4. Index number 4 siya. Yan. Hindi lang pala siya applicable sa row ng ganyan. Pwede rin siya sa column. Yan. Pwede rin siya. Row. For example, ang lookup value natin ay ID. Yan, ID. Yan. So, hanapin ngayon natin kung saan nagpo-fall na column si ID. Yan. Column. So, mag-match ngayon tayo. Match. Lookup value natin, ID. Tapos, highlight. Highlight natin to. Tapos, exact match. Close. So, saan siya nag-fall? Column 4. Column 5. 1, 2, 3, 4, 5. Diba? 5. Kaya 5 siya. Ngayon, pag binago ko to, ginawa ko tong imbis A1, nag-start ako sa D1, hindi na siya 5. 2 na siya. Yan. Kasi nga, ang column 1 natin, ang index natin, nag-start sa registration 1, registration ID. Pangalawa, yung sumunod niyan, yung ID, which is number 2. Kaya 2 yung lumabas dito. Ayan, balik natin sa dati. Yan. Okay tayo sa match. Ngayon, dito na tayo sa index match combo. Yan. Naalala niyo sa VLOOKUP. Sa VLOOKUP kasi, halimbawa, kung gusto natin hanapin yung, meron tayong gusto hanapin value na ID, nyari, VLOOKUP version. VLOOKUP version. Yung ID na hinanap natin, halimbawa, 220, pero ang return na gusto natin ibalik is salesperson. Yan. Yan. Salesperson, gusto natin ibalik. So, ang gagawin natin sa VLOOKUP, diba, VLOOKUP tayo, VLOOKUP, ano yung hinahanap natin? Hinahanap natin ay si AJ, tapos table array natin, highlight na lang natin sa buo. Yan. Yan. Ay, hindi, mali. Ang table array natin is kung saan ang simula ng table array natin, kung saan nandoon, kung saan kung saan natin gustong nating hanapin yung ID. Yan. Yung kung saan yung column na nandun yung mga IDs. Kasi ang ginagamit nating matching is ID. Therefore, yung start ng point ng column natin sa VLOOKUP is doon dapat tayo mag-start. So, dito dapat tayo mag-start sa VLOOKUP. Yan, ganyan. Yan. Kasi ang hinahanap natin ID eh. So, ang first column natin sa table array natin, dapat nag-start kay ID. Hindi dito kay registration. Yan, dapat dito kay ID. Yan ang start ng column natin. Sunod, pagka nagkaroon ng match, nag-match yung value na hinahanap natin, ano yung gusto natin ibalik? So, from point ni ID, ang column niyan, ang count niyan is 1. Salesperson is 2. Score A is 3. Score B is 4.
So, kung gusto natin ibalik, si salesperson. So, 2, diba? Tapos, exact match. Lagyan natin false. Yan. Kaya binalik niya ngayon, si 220. So, kung gagawin ko 181 to, mababago rin siya. 169, diba? 220, bago rin siya. So, ganun. Ganun si yung version ni VLOOKUP. Yun yung limitation ni VLOOKUP kasi hindi niya nare-return yung registration ID, group, kung ano yung group, kung ano yung position, kung ano yung count. Laging pa right side. Hindi siya left. Hindi niya binabato yung left. Unless gagamit ka ng offset para maibalik yan. Pero hindi, ibang tapping sa offset. Pero dito tayo sa VLOOKUP. At dito tayo sa index match. Sa index match naman, gawin natin yung index match. Sa index match kasi, kaya niyang i-return kahit sa ang position, kahit sa left side. Depende sa table mo. Yan. Table na sinelect mo. So, baba natin to. So, umpisa natin. Halimbawa, ang okay. Gawa tayo. Umpisa natin. Index. Highlight natin. Index. Highlight natin yung table natin. Huwag natin isama yung yung header. Ito na lang. Lagyan natin dito. Ito na lang. Yan. Yan lang isama natin. Huwag natin isama yung header. Pagkatapos, row number. Sunod, row number. Ito lang Okay, resume tayo. Bale, ito na. Index match tayo. Unahin muna natin yung match kasi para mas malinaw. Sa match kasi, di ba, pwede siyang mag-match vertically tsaka horizontal. Magma-match tayo. So, halimbawa, ang lookup, ang hinahanap natin ay salesperson na si Eleanor ulit. Si Eleanor. So, ito si Eleanor Douglas. So, sa match, ang gagawin natin dyan, gagawa tayong formula. Tuturo natin yung lookup value si Eleanor Douglas. Tapos, i-highlight natin kung saan natin siya hahanapin na column, na array. So, dito natin siya hahanapin. Yan. Tapos, exact match, syempre. Tapos, sara natin. So, ayan. Saan siya nahanap? Saan siya nakaposition? Sa number 4, di ba? Mula kay Connor, pababa. 1, 2, 3, 4. Yan. Sa okay lang to, halimbawa, binago niyo yung name. Ginawa niyo yung puro small lang. Okay pa rin naman. Hindi naman siya sensitive. Ay, nabura. Yan. So okay na tayo, nahahanap na kung nasaan yung row. Kung anong position kung saan position siya na index row. Nung naibabalik na. Kaya na. So okay na, nagawa na natin sa part ng match. Ngayon sa index, 'di ba? Ayan. Di ba sa index, ang sabi dito sa index, balikan natin. Sa index, ang parameters niya is array table, row, tsaka column. Row, tsaka column. Yan. Ngayon, yung row dito, kung gagamitin natin yung index match, yung row na portion dito, pagdating dito sa index match, nakuha na natin, which is yung 4. Hinanap natin si Eleanor, using match, binalik niya yung 4. Ibig sabihin, sa index match, meron na tayong entry para sa row. Yun. Ganun siya. Ang next nating ilalagay, kung ano yung gusto nating i-return na column. Yan. So,
Gawin natin. Yan. So, index, no? Highlight natin to. Yan. Tapos, pwede natin itong i-reference dito yung for, or pwede natin i-type na rito yung, gagayahin lang natin kung anong ginawa natin dito. So, magmamatch tayo. Ulitin lang natin ulit. Match, lookup value, Eleanor. Saan natin siya hahanapin? Dito. Ayan. Reminder lang dapat parehas yung parehas yung yung dimension ng ng lookup value para hindi tayo maka-encounter ng error. Sabihin, kung yung index table natin is hanggang dito sa row 21, dapat pagdating dito sa match, hanggat maaari, ayusin natin. Itodo natin hanggang match, hanggang 21. Yan. Todo natin siya. Kung ano yung sukat. Kasi, halimbawa, kung ginawa mo lang to hanggang, halimbawa, ginawa mo lang hanggang F2, hanggang F4. Halimbawa, yan, F4. Ang hinahanap natin si Eleanor Douglas. Hindi makikita yung yung si Eleanor kasi nga yung array natin, table array natin for searching is hanggang kay Vivian lang. 'Di ba? Kuha nyo na hindi siya mase-search kasi bitin. Kaya hangga't maaari, itodo nyo to sa kung hanggang saan yung kailangan yung row. Yan. Yan. So, okay na. Hindi, kulang pa. Tapos, syempre, exact match. Yan. Sunod, balik tayo sa index. Ayan, no? Ano nang sunod na hinahanap? Naka-highlight na bold. Naka-bold na yan, no? Ilalagay natin yung kung anong column ang gusto natin na ibalik na information. Kumbaga, kulang kasi tayo. Meron lang tayo, row. Ito yung row natin. Itong match. Yan ang row natin. Which is yung 4. Sunod, ano yung gusto natin ibalik na, ano yung row ano yung column natin na ilalagay rito. So, base dito sa index natin na A21 tsaka H21, nagsisimula dito, no? Ano yung gusto natin ibalik? Registration ID, halimbawa, no? Bibilang ngayon tayo. So, from A2, which means na ang count natin na column is 1, sunod 2, yung group is 3, registration is 4, so 4 tayo rito. Yan. So, kompleto na. Kompleto na. Ayun, naibalik na. Diba? 24, 20, 24. Diba? Yan na. Ngayon, kung gusto naman natin ibalik yung score na, yung count, gawin natin 1 to. O kaya, gusto natin ibalik yung group, kung anong group siya nagpo-fall. O, group A. O, halimbawa, gusto natin ibalik yung score na B. So, bibilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, 8. Yan. 8. Yan. 279. Diba? Yan. Diba? Napaka, niya. Galing. Galing ng pagkaka-setup niya. Yan. Halimbawa, ayaw mo naman isama hindi mo kailangan tong score A tsaka score B. Pwede mo na lang i-adjust to. Lagay mo na lang sa ganitong setup. Ang gusto mo lang naman, registration, di ba? Yan. Pwede yung ganyan. Yan. F2 tsaka F21 lang pababa. Pero pagka in-enter ko to, mag-error siya. Kasi nga, yung 8 kasi, applicable yan yung 8 kapag hin-highlight mo kung kasama siya sa coverage yung index. Kasi ang index natin is D20, dito lang hanggang D21. So, hindi niya mahanap yung column 8, yung index 8. So, lumalabas lang kasi niyan, isa lang ang index natin, which is 1. Kaya yan. Lagay ko 1, gumana. Pero kung dagdagan ko to,
Halimbawa, dagdagan ko. I-adjust ko to. Yan. Lagay ko rito 2. Yan. Binabalik niya. Kasama kasi siya. Yan. Ganyan siya. So, kung gusto mo isama to lahat, i-extend mo yung yung index array mo. Yan. 'Di ba? Kaya na niya yung left tsaka right na na searching. Yan. Pero kapag sinama mo kasi ito sa buo, kailangan mo ring mag-adjust dito. Hindi na to 2. Kailangan to 4 kung gusto mong ibalik yung registration ID. Yan, ganyan siya. So, ayun. So, index match. Ayan. Yan. Ngayon, okay na tayo rito. Dito naman tayo sa index VLOOKUP combo. Yan, index VLOOKUP. Pero bago yan, tuturo ko yung sa inyo, extra lang to, yung tinatawag na na lookup, lookup formula. Yung lookup formula kasi, okay rin siya gamitin. Okay rin to gamitin itong lookup formula. Lookup version. So, halimbawa, ang hinahanap mo na ID is 220. No? Ang gusto mong i-return is registration ID. Yan. Gusto mo i-return yung registration ID. Ang formula niyan sa lookup is type mo lang lookup. Ano yung hinahanap natin? Ang hinahanap natin po, value is 220. So, lagay ko lang dito 220 na lang. Tapos, lookup vector, saan natin siya hanapin na lookup vector? Parang lookup array lang din to, tulad sa match. So, lookup vector. So, dito siya. ID kasi siya, di ba? So, dito siya. Yan. Ngayon, kapag nakita yung resulta, ano yung gusto mong ibalik na value? Yun. So, dito, gusto natin ibalik yung registration ID. Yan, highlight natin. Yan. Tapos, sara na natin. Di ba? Si 220 na search natin, resulta, ayan, 220. Tapos, gusto nating ibalik kapag nag-match is ito. Kaya, binalik niya, 220. Ngayon, kung gusto mo naman pangalan o kaya score, adjust mo lang to. So, enter mo lang. Yan, 279. Yan yung sa lookup version. Yan. Hindi nga lang siya pwede sa yung katulad ng index match. Yan o, nag-NA siya. O. Kailangan isang straight line lang siya na array. Single lang siya. Para gumana. Hindi siya katulad ng index match combo na i-highlight mo lahat tapos baguhin mo lang tong column. Pwede na, di ba? Yun. Sunod, index VLOOKUP combo. Ayan. Medyo kasi ito medyo advanced. Sa iba. Okay. Resume. Halimbawa, meron tayo rito na iba naman to, ibang combo naman to. Index VLOOKUP. Itong mga itinuturo ko, napaka-effective nito. Kapag gusto mo padala yung buhay mo sa pagsa-search ng mga value na hindi ka na nag-manual check dito. Kasi ang dami niyang gamit. So isa na rito itong index VLOOKUP combo. Yan. Halimbawa isang sample, siyempre alam niyo na index, alam niyo rin yung VLOOKUP. Combination na lang, parang ginagamit sa practical na
na pwede sa trabaho, pwede, siyempre, usually sa trabaho nga. So, halimbawa, kung papansin nyo to, itong mga score A, score B, halimbawa, ang nakalagay rito mga product, marami, iba't ibang product. No? Kumbaga, yung column na to, itong portion na to, maabot sila ng let's say mga 50 columns, tapos iba-ibang product na lagay. No? Gusto mong ibalik yung, kahit na yung product, ito lang tayo sa score A and score B. Gusto mo maibalik yung value ni Eleanor based sa kung ano ang score niya. Kunyari, pinili mo score A, dapat ibalik niya yung 189 o kaya 279. Depende sa option mo. So, ano ba to? Kunyari, score. Gawin na lang tayo dito. Score. Yan. Select score. Ayan na lang, select. Tapos, punta tayo rito sa ayan, data validation. Tapos, list. Highlight natin to. So, meron na tayo dito. Score A, score B. No, ayan. Ngayon, ang gusto natin mangyari, maghahanap tayo, gusto natin mangyari, pag in-enter natin tong registration ID, no? Registration ID. Data validation. Sige, list na lang tayo. Highlight natin to lahat. Okay. So, meron tayo dito ng mga registration ID. Ayan. Nangyari ganyan. Sunod, doon na tayo sa formula. Isa natin. Sa VLOOKUP muna tayo. Isa-isahin natin para hindi kayo malilito. VLOOKUP. Sa VLOOKUP, hanapin natin itong registration ID na ito, 1122024. Diba, formula, ganyan lang yan. Tapos, highlight mo lang yung kung saan siya. Siyempre, ang start ng point ng table natin, kung saan tayo maghahanap ng kaparehas ni 1122024, which is ito nga. Yan, diyan tayo mag-start. Yung column na to. Hanggang sa pakanan. Yan. So, okay na tayo. Tapos, column index, no? Yung column index na to, pwede natin ilagay kung ano yung counting ni VLOOKUP. So, from registration ID, papunta sa column B, halimbawa lang, column B ang kailangan natin ibalik, bilang tayo, 1, 2, 3, 4, 5. So, 5, tapos false. Diba? 4, 6, 5. Baguhin na nga lang natin ito. Gawin natin tong ito na lang. Yan. Yan. Si score B na mayroong registration na ganito, ang score niya is 279, which is tama naman. Tama naman siya. Yan. Pero, what if, no, hindi natin to ini-input tong 5. Hindi tayo nag-i-input hindi tayo nag-i-import sa keyboard natin ng 5. Yan. Ang ginagawa natin, nagse-select tayo rito ng header ng field, tapos si VLOOKUP, siya na bahala na mag-identify kung ano yung value na i-return. Hindi tayo mag-i-input ng 5. Yung 5 na ito manggagaling kay match. Doon papasok si match. Yan. So, try natin si match. Match. Dito tayo sa match. Match. So, paano yun? Si match. Match.
Lookup value, yan, si A. Nakatutok lang yan, score A, no? Hindi ko na tinype na score A. Basta nakatutok lang yan dyan. Tapos, saan tayo maghahanap? Saan tayo maghahanap ng value, di ba? Dito. Score A, score B. Yan. Tapos, exact match. Yan. So, i-return niya, 1. I-return niya, dito naman, 2. Diba? Either 1 or 2 lang. Yan. So, nagawa na natin yung dalawang kailangan. Tapos, co-combine na lang natin. So, match VLOOKUP plus match. Yan. So, gawin natin, yan. So, VLOOKUP. So, unahin natin, syempre si VLOOKUP. Kasi, una, kailangan muna natin mahanap yung kung nag-e-exist ba si registration ID. Kasi kung unahin natin si match, anong purpose? Nakahanap natin halimbawa, hinanap natin si score B. Ano ibabato niyang value? Wala. Kasi nga, hindi pa natin alam kung anong row siya hahanapin. Kung nasaang row siya. Diba? So, unahin natin si VLOOKUP. VLOOKUP, ano yung hinahanap nating value? Kunyari, si registration na ito. So, si registration na 24204, 24. Sunod, table array. Yun na nga, mag-start tayo rito. Hindi dito, kasi ang hinahanap natin is yung registration ID. Ito, position to eh. So, lagay tayo mag-start dito. Yan. Sunod, column index. Yung column index natin, nakuha na natin kanina yon. Nakuha na natin. Saan nang galing yan? Kay match. Ito yun. Si match. No? Yan yun. Pero, syempre, hindi natin gagamitin tong match na nandito. Kasi yung match na nandito, ang maximum column lang niya is hanggang 2 lang. 'Di ba? Yan G1 to H1. 'Di ba? Hindi yan ang gagamitin natin. Gagawa tayong bago na match. VLOOKUP, lookup value, table array, tapos match. So, ano yung hinahanap natin? Si score B. Tapos, saan tayo mag-start? Hindi tayo mag-start dito, Hindi tayo mag-start yan. Dapat ang start natin kung ano yung dimension ng natin ng table array natin. Dapat dito 'yon. Dito tayo mag-start. Yan. Diyan tayo mag-start. Kasi pag dito tayo nag-start, mamaya pakita ko na lang later. So, diyan tayo mag-start, tapos exact. Tapos sara natin. Yan. Ngayon, ano yung yan. So, meron na tayo na ibalik na natin yung column index sa pamamagitan ng match, no? Sunod, syempre, false para exact match tayo. Yan. Sakto. Diba? 279, binalik niya. Paano kung gusto ko naman ibalik is yung score B? Score A. Score A tayo. Ayan, 189. Diba? Dito kasi, binabalik niya 1. Dahil ang coverage ng natin, ng ginawa natin dito is G1 to H1 lang. Kung gusto natin, kasama talagang eksaktong, kung gusto natin, yung katulad ng dimension na ginawa natin dito na, eto, tulad nito. Ito naka-red. Diba? Ilan yan? From dito hanggang, from
from column D hanggang H. Sabihin niyan, apat na ano yan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 pala. So, D hanggang H. Ngayon, kung gusto natin, maibalik niya lahat, yung index, gawin natin to. Simulan natin to ng ano, hanggang D. Yan. Edi 4, binabalik niya 4. Kasi nga, yung 4 kasi, nagpo-fall siya sa number 4. Nagpo-fall siya, yung score A kasi nagpo-fall siya sa index na 4. 1, 2, 3, 4. Yun yung score A. Kaya pag ginawa ko tong score B, po-fall siya sa 5. Which is tama rin naman dito. Yan. Diba? Ayos siya. Yan. Yan. Yan lang siya. Index VLOOKUP combination. Yan. Sunod, last topic, index with multiple criteria. Ayan. Medyo advanced. Bale, ang mangyayari niyan, paano kung hindi na lang yung isang criteria ang hinahanap natin? Kasi dati ang criteria lang na hinahanap natin, dapat meron siyang ID na ganito, no? Para maiba to yung pangalan, para ma-return yung pangalan na to. Pero paano kung isama natin itong group? Yan, isama natin yung group. Dito sa group A, marami sila rito. Under ng group A, marami sila. 'Di ba? Dito rin, marami rin sila. Sa under ng group B. So, lumalabas, meron tayong dalawang criteria. Bago tayo mag-return ng pangalan, una, i-check natin, siya ba ay group A? Siya ba ay meron yung registration ID na ganito? Yan, yung dalawa. So, lumalabas dalawang criteria. So, yun ang gagawin natin. Okay. Pero bago kumpisahan, explain ko muna sa inyo kung paano si match nagmamatch ko at kung ano yung binabato niya na value, na position after niya mag-match. No? For example, si match kasi, naka-ari kasi siya. Parang, paano ba i-explain? Ito. For example, gawa ko rito ng match. Yan, nakikita nyo ba? Yan. For example, si match, kasi kaya ko na-explain to, dahil dito sa multiple match criteria, medyo kakaiba yung formula niya. Kaya explain ko sa inyo ba't nangyari yung kakaiba siya. So, magma-match ako rito, tapos ang lookup value natin halimbawa ay 1. Hinahanap natin si 1. Ay, hindi, ganito na lang. Yan. Hinahanap natin to si Connor Beans. Yan. Yan. Halimbawa, magmamatch tayo rito. Hinahanap natin si Connor Beans. Yan. Kapag nakakita kayo ng curly bracket, sabihin, naka-array yan. Array representation yan sa Excel. Yan. Yan. Sunod, di nakikita.
Teka nga. Hindi nakikita sa yung ano, sa screen. Baba na lang natin to. Alt Enter. Alt Enter. Alt Enter. Yan. Yan. Hinahanap natin si Connor Beans. Tapos, ito yung mga selection. Dito natin siya hahanapin. Kung nasaan si Connor Beans dyan. Tapos, ano kasunod sa formula? Match type. So, syempre, false. 0 pala. Para match. Sara na natin. So, binalik niya 1. Kasi, based dito sa ano, sa positioning, nasa pang number 1 siya. Pero kung ang hanapin ko ito, ang ibabato niyang posisyon, no? Ang ibabato niyang posisyon is yung number 3. Yan. Ganun siya. Ganun din yan pagka ganun yan sa ano sa tingnan natin pag tinignan natin yung ano nga saan ba dito? Formula tapos evaluate. Yan oh. Evaluate. Hindi nakikita rito. Yan. So lumawa na lang hinanap natin yung 1. Yung 1. So baguhin natin. Naghahanap tayo ng value 101 tapos yan, may 1 dito. So, ang binalik niyang position dito is 3. Diba? 1, 2, 3. Kasi nga, yung 1, nasa position siya na 3. Kaya 3 yung lumabas dito. Yan, ganun si ano, ganun si index match. Pagdating dito, ganun. Binabalik niya kung anong position. Yan. Ayan, apply na ngayon, balik na ngayon tayo sa ano, sa resume na ngayon tayo. Ayun. Construct muna tayo rito. Group, registration. Yan. Dalawa lang muna. Ayan. Halimbawa, hinahanap natin, nasa group A siya, na ang kanyang registration ay ito. Yan. Tapos ang gusto natin ibalik, result, is yung name. Dapat dito, lalabas dito yung name. Base, based dito sa ano, criteria. Ayan. So, pisa natin. So, pero bago yon, anuhin ko muna kung pakita ko muna sa inyo kung paano siya kino-construct kapag multiple criteria siya. So, index, di ba? Siya yung pinaka-start niya. Index, tapos table, ang unang parameter niyan, yung table array natin. Yung, yan, array. Yan. Yan. Sunod, match. Yan. Sunod, lagay ka ng 1 dito. Yan. Teka lang. Yan.
Sunod, criteria 1 equals to criteria 1. Yan. Tapos, asterisk. Kung meron ka pang criteria rito, 2 equals to criteria 2. Yan. Natatandaan ko pa. Yan. Tapos, sara natin. Yan. Sara natin. Tapos, maglagay tayo rito ng 0. Yung 0, ito yung exact match ng match. Yan. So, buo na yung match natin sa loob ng table array. No, ayan na yun. Tapos, kung ano yung sunod dito yung last, para makompleto naman yung index formula, para dito sa index, lagay yung dito kung ano yung column. Column to return. Yan. Yan ang ano niya, setup niya. Ngayon, gawin na natin sa ano, sa actual. So index, tapos, highlight ko to. Yan. Sabi daw dito, match. Ang kasunod, match. So, tapos lagay ako ng 1. Sunod, criteria. Open, close, parenthesis. Anong group, no? Yan, group. Highlight ko yung itong portion na to. Equal ko dito sa A. O kaya A, ganyan. Pwede rin. O kaya A. Yan. Tapos, sabi asterisk. Open, close. Registration ID. Equal. Dito. Yan. Tapos, okay, dalawa lang naman ang criteria natin. 0. Diba? Exact match. Tapos, column. Ano yung i-return natin na gusto nating i-return na column information, 'di ba si name? So bibilang ngayon tayo ulit. 1 2 3 4 5 6. Number 6 siya. Yan. Base yan dito sa index Kaya kailangan check nyo rin yung index na table array ninyo. From A to G21, isang buo siya. Kaya nag-6 ako rito. Kasi kapag ginawa nyo lang tong, let's say C, ginawa nyo ng C, at naglagay ako rito ng 6, mag-error yan. Kasi si A2 tsaka 621 hanggang 3 lang siya na ang maximum index niya is 3. So, mali yun. Mali siya. So, kailangan nakaano siya. Ano ba to? G? Yan, hanggang G21. O, tama. G21. Tapos, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sara natin. Yan. So, pag kumpleto na yung formula ninyo, okay na yan. Munti ko na makalimutan. Press nyo, i-dinan nyo sa keyboard nyo yung Control-Shift. Diba? Nagbiblink yan, diba? Control-Shift, dinan nyo muna. Magkasabay Control tsaka Shift. Yan. Tapos Enter. Para ma-recognize na Excel na ano siya, na array type siya. Ayan. So magkakaroon siya ng ng curly bracket Pansin nyo, nagkaroon ng curly bracket.
sa formula, automatic. So yun, binalik na si Vivian Cos. O, di ba? Meron ng resulta ito si Vivian. Sabi rito, Group A, na merong registration na 112, ayan, may kanyang registration, 112-2024. Okay naman. Tapos ano daw ibabalik, sabi? Number 6, which is yung salesperson name. So, tama. Hindi pa lang natin. Ayan, no, kapag ka in-enter mo yan, nang hindi ka control shift enter, ENA yan. Kailangan meron kang ano. Yan, para lumabas yung resulta. Yan. Yan, pwede mo pang ano to. Pwede mo pang i-combine to. Pwede ka pang magdagdag dito ng ano, combination ng ano, ng match. For example, ano ba? Teka lang nga. Yan. Pwede ka pa ritong magdagdag sa portion na to. Dito kasi, yung return na, dito kasi sa portion na to, itong 6, di ba automatic yan, alam natin na ang 6 is yung salesperson na i-return. What if, ang ilagay natin dito yung formula na match. Di ba? Match. Yan. Formula na match. Tingnan natin kung gagana. Sige. Match. Siguro meron pa ritong isa pang criteria. Score. Yan. Yan. Tayo ng score. Lagay natin score A. Halimbawa. Yan. So, ilan na criteria natin? 3. Pero dito, yung pangatlo natin is iba ang, hindi natin ipapasok dito. Ipapasok natin yung pangatlong criteria base sa header, sa column header. Yan, yung column header, field header, ito yon. Yan. So, umpisa natin. So, match, ewan kong gagana. Sana gumana. Match, lookup value, ito, score A. Tapos, lookup array, siyempre ito. Yun dapat parehas yung dimension. Hindi pa pwedeng ito lang. Kailangan todo mo yan. Yan. Tapos, exact. Tapos, okay na. Ayun, gumana. Gumana. Diba? Ngayon, kung aayusin natin to sa mas presentableng mas presentable. So, data validation ako. Tapos, gawa ko ng list. Hindi. Mali. Ayan. So, yun na. Ayusin natin na mas matino naman. So, ilan to? A, B, C, 4. A, B, C, D. So, meron na tayo rito. A, B, C, D. Registration. Data validation tayo. List. Copy natin to. Kung ayaw nyo dyan, gawa kayo dito sa sa manager. Lagay mo lang dito ayan, registration ID. Tapos highlight ka lang
Highlight mo lang tong portion na to. Ayan. Pagdating, yan, close. So, pagdating dito sa data validation, list, equal mo lang to sa registration ID. So, meron ka na rito. Yan. Sa score, yan, list, ito na lang. Yan. Natin. Zero. Ito, 113. 24. Score. A. Ayan, okay na. 267. Sabi ko rito, C, tama. Registration, tama. Ano pangalan niya? April Jazz, no? Tapos, ano yung gusto kong i-return na value? Score B, 267. So, baguhin ko to. Ayan, 136 na lang. 136 naman na binalik. Yan, ganyan. Di ba? Oh. Napaka, ano niya, organize niya. Oh. Pero to, A kasi, kaya walang maibalik na value. Dapat C. Yan. Yun lang. Haba na ng video. Thank you.